Kabalo mo sa kanta, ani nga verse or verses, the steadfast love of the Lord. Kabalo ta, ato sa aning kantahon sa makadyo. Atong subaybayan. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. So, when you leave this congregation, when you leave this place, you can memorize our passage of the scriptures. That is Lamentations chapter 3, 22 to 23. And you know what? These verses, these two verses, is in ESV or in English Standard Version. Tungod niini nga version, makita nato nga very concrete, very academic ang translation sa ESV. Mao nga akong gitan-aw ni siya sa laing translations so that we will all understand what is the meaning of the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Because verse 23 remains the same with all other versions. Tanaw nato ang tulo ka versions sa Lamentations. That is in NIV and the King James Version. Sa ESV, the steadfast love of the Lord never ceases. In the NIV, because of the Lord's great love, we are not consumed. Sa King James, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Nakita ninyo ang difference? Kung usahay arita sa ESV, mutanaw, nindot siya nga pagkasulti. But do we really understand what does it mean, the steadfast love of the Lord never ceases? Whereas kung ano ka ni NIV, because of the Lord's great love, we are not consumed. Sa may buti pasabot sa writer ni ini. The writer of Lamentation was Jeremiah. Part ni siya sa libro ni Jeremiah. So si Jeremiah doon ay Book of Jeremiah, dapat siya libro na Lamentations. During the time of Jeremiah, he lamented over the people of God, which is Israel. Manang gitawag ang iyahang libro o Lamentation. Buti pasabot, libro sa kagulanan. So kinsa man ninyo karon dunay kagulanan, basahan ninyo ang Lamentations kay duha na mo ni Jeremiah. Si Jeremiah, grabe ang iyahang kasakit sa sulod siyang dughan kung iyahang tan-aon ang nahitabo sa Israelites.
By the way, disclaimer, kini nga libro sa Lamentations describes about what had happened with the Israelites, not with the Gentiles. Mani atong isulod sa atong hunahuna. When we say Israel, mani gitawag of the people of God. When the Israelites becomes the people of God, ang ilahang God is the God the Father. The God of Gentiles, dili ang God the Father. Manando na sila ilang kagalingong Diyos because they don't have God. So if the Israelites have their God, they must be supervised and protected by their God, of which He is the God we believe. During this time, ang mga Israelites anaa sa ilalom sa pagdumala sa nagbanhin kanila. Sa iba't pasabot, under sila sa colony sa mga empires, sa Babylonian empires. Tungod niya na nag-antos ang mga Israelites. Nahimo silang slaves. Dili na sila may tag-iya sa ilang kayutaan. Dili na sila tag-iya sa ilang kagalingon. They are now captured. O what sila rights. Manang when Jeremiah saw this, ingon siya ngadto sa mga Israelita, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Maski sa kasakitan na nakita ni Jeremiah sa kinabuhi sa mga Israelita, wala mawat-i sa paglaom kini si Jeremiah nga ang Dios matinumanon sa iyahang saan nga dili niya puuhon ang iyahang katawhan. Mananiya si Jeremiah, because of the Lord's great love, we are not consumed. So may buti pasabot ni Jeremiah when he said, great love, or the steadfast love. When Jeremiah says, there is a steadfast love of the Lord, or the great love of the Lord, or the mercies of God, he means that it is God's unchanging promise of redemption. Bisan unsa kalisod ang na-eksperyensya sa katawhan sa Dios, kini nga Lamentations 3:22 reflect God's covenant love for His people. Jeremiah remember how the Lord promises to His people that He will deliver His people out from the bondage of sin, out of the bondage of poverty, of imperialism. Kabalo ang Ginoo nga mag-suffer ang iyang katawhan. And God promises to Adam that He will send Savior to save the humanity. Manang atong last week sa miaging Sunday, nag-celebrar ang tibuok kalibutan except sa Muslims. Kaya apel man sa kalibutan pero di man sila mag-celebrate. The non-Muslims, the non-Hindus, kung gitawag nato all Christians regardless of your religion, gitawag kang Christian, bahala dili ka tinuod na Christian, pero kay mo-claim kang Christian, kay di man ka Muslim, di man ka Hindu. Nagsaolog ang tibuok Christian community throughout the world about the coming of the Savior that God promises to His people, Israel. Mauna nga ang Israel usa ka nasod nga nagpaabot og manluluwas. Dinhing dapita wala mawad-ig paglaom si Jeremiah nga tumanon sa Dios ang iyang saad nga magpadala og manluluwas aron luwason ang iyang katawhan nga Israel
gikan sa kalisod, gikan sa pagdaog-daog. Mano nga sa panahon nga gihatag na si Jesus dito sa manger, ang tanan nga nakahibalo, pinaagi sa wise men, pinaagi sa stars, they now recognize that God has sent His promise to the manger. Mano ang mga anghel ngadto sa mga shepherds of Naingon. Go, I bring you good tidings, good news that is great joy to all the people, peace to all men. Kinsa man na siya? Si Jesus. Mao kana ang looking forward ni Jeremiah. Wa lang siya mawanig paglaom sa iyahang nakita nga kalisod. Please. Kalisod sa mga Israelita. Kundili, doon na siya paglaom sa unahan. Ingon siya, the steadfast or the great love or the mercies of God shall never fail. And the consummation of this steadfast love is on Jesus' sacrifice on the cross. This is now the provision of a redemption and the forgiveness of our sins. Nakita ninyo ang kalayo gikan sa panahon ni Jeremiah ngadto sa panahon sa kamatayon ni Jesus. And yet the book of Lamentations says, the steadfast love of the Lord never ceases. God will not fail us, the recipient of His promises, that someday maabot na ang manluluwas. And indeed, niabot na si Jesus sa kalibutan. Apan gidawat ba siya sa iyang kabalingong katawan? Miyon si Jesus, maski ang usa ka propeta dili matuohan sa iyang kabalingong lungsod. So dili tanang tao kaya mutanaw sa pagkamaayos sa Dios sa iyang kinabuhi. According to the book of Hebrews chapter 8 and chapter 9, in chapter 8 verse 6, the word of God says, "But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant He mediates is better, since it is acted on better promises." Adunay saan ang Dios sa unang panahon, gitawag ka na siya og Old Covenant. Adunay saan ang Dios sa karon nga panahon, gitawag ka na siya og the New Covenant. Ano sa may diferensya ni the Old and the New? Padayon nato pagbasa sa Hebrews chapter 9 verse 15. Therefore, He is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. Who is the mediator of the old and the new covenant? It is Jesus. So makita ni Jeremiah nga bisan naglisod ang mga Israelita, moabot ang panahon nga ang saad sa Dios nga way paglubad, way katapusan, moabot ra gyud na siya. And the New Testament affirmed to the declaration of Jeremiah when Jeremiah said, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end." Wala matapos ang pag-antos sa mga Israelita, kundi
nagpadayon ang pagkamatarong, pagkamatinumanon sa Dios maski sa imong akong kinabuhi karong adlaw. When Jeremiah says, never cease, or we are not consumed, he means that the love of God is eternal and unchanging. Hinimanggong mga Israelita, isaaran sa Diyos in the Old Covenant that only if they will obey all the laws, God will bless them. But if they will not obey the law, God will punish them. That was the purpose of giving the law. Kung di ka mutungan sa balaod, magkalisod-lisod ka. Kay curse ka sa Ginoo. Pero kung mutungan ka sa balaod, panalanginan ka sa Ginoo. Mao ba ni ang atong gituohan? Mao ba ni ang imong gipuy-an o imong gikinabuhi mga kaigsuonan? Nga kung dili ka mutuman sa balaod, mao na naglisod-lisod ka. Mao siguro sige kag kasakit kay wa ka mahatag og tithes. Mao siguro nga sige kag kalisod-lisod kay di man ka tigsimpa. What else? The teachers, some teachers, if not all, di na siya all, kaya man ka nagtudlo niya na. Kung sila nagtudlo na kinahanglan ka mutuman sa balaod, aron kang panalanginan, mao ka na ang sugo sa Dios sa daang tugon. Sakto. Basta imo huna-huna, naghuna-huna ka sa Old Covenant. If you live under the Old Covenant, you need to obey the law in order to receive blessing. Pero kung naa ka sa bag-ong tugon, naa ka sa New Covenant, ang imuhang panalangin wala nagdepende sa imong obedience. Ang gugma sa Dios sa una o karon dili mausab, ug ang imong pagkamatarong atubangan sa Dios dili na siya mausab, ug tungod sa buhat ni Kristo dito sa cross, ikaw gihimong matarong ug ikaw nakadawat sa panalangin. Buti pasabot ang panalangin nga imong nadawat sa 2023 dili na tungod kay ikaw bright, dili na tungod kay ikaw dakong sweldo, dili na tungod kay ikaw influensyado, dili na tungod kay ikaw matinumanon ug sige simba ug sige hatag kahit sige panghatag sa imong kaptanan. Sa akong ginaingon, kung ang imong mindset in the Old Covenant, you obey in order to receive blessings. But if your mindset is on the New Covenant, you receive blessing because you have Christ in your heart. That is how we live. Ug mao kanay panan-aw ni Jeremiah. The promise of redemption from the Old Testament through the New Testament about the changing love of God can be found in 1 John 4:8 and 1 John 4:16. 1 John 4:8, memorize this mga bata. Kay mao ni unang bersikulo i-memorize. Kay pertirang mobua i-memorize. Ka-memorize ba ni Justin? Sama na ang 1 John 4:8. In 3 words. God is love. Mali ka sa kanya memorize sa mga bata. Ka-memorize ba Justin? Memorize. Si Kara, ka-memorize ba sa 1 John 4:8? 3 words. Basta mga bata, pa-memorize on. O mga adults, ka-memorize ba? Kapila pag yung God is love. Ano na? Asa ganito? Basta ka na sa Biblia. God is love. We do not memorize the verse.
Napod sa verse 16, na yapon, God is love. So sayo na lang memory verse na to. Kanarang exist and the main meat of the verse mo rin ito isulti, mauna to. Anyway, kung gusto ka of full verse, hala, ato kay kayo ng 1 John 4:16 o 4 verse 8 para na sa mga tigulang na nilang yun ka memorize. The declaration of the love of God that is unending and everlasting is still carrying from the Old Testament to the New Testament. Man ang mga igsoon, ang gugma sa Dios nagpabilin nimo. Walay makabulag ka nato gikan sa gugma sa Dios. Kung anaan na si Kristo sunod sa imong kasing-kasing, di nagyog ka ma-detach, di ka mabulag. Kanya, pastor, kung ako'y mabuwag. Ngayon si Pablo, walay makabulag, kamatayon ba makabulag nato? Dili. Gera? Dili. Way kaon? Dili. Katambok, kaniwang, way ngipon, way bag-ang? Dili. Maot ka, agwapo? Dili. Kung saan ay makabulag nato? Yung si Pablo, Jamo. Kaya bulaan si Pablo. Jamo makabulag nato. Ikaw pa ka. Maski patyon pa ka. Dili na makabulag ka nato sa gugma sa Diyos. So, iksog higala sa atong 2023, kamusta man ang atong eksperyensya? Basig na kayo ka nga, ibuwagan man siguro ko sa Ginoo. The love of God will never cease. Ang saad sa Diyos nimo nako dili na siya mapakyas. Verse 23. Yan siya. They are new every morning. Kung sa man ang they are? Kinsa man ang they are? Kung na verse 23, pag yun yan they are, that refers to verse 22. Kung sa may nasa verse 22, the steadfast love, the mercy, the great love, they are. Kung sa pa, they are the love, the great love of God, the mercy, and the steadfast love of God that never ceases. They are new every morning. What does it say here? This is the daily renewal through the Holy Spirit. This is God's mercies that are refreshed each day. The Holy Spirit in the believers' lives provides daily guidance, comfort, and renewal. Usa kanindot ang they are new every morning. Unsa kanindot ang kaluoy sa King James, gitawag na siya o kalulot. Kalulot, pero di man kakasabot o kalulot. Manang di na nato i-adapt ang King James. Ang kaluoy sa Dios bag-o kada adlaw. Ang nindot ta, di ba? Naka-experience ba ta sa kada adlaw nga panalangin sa Dios? Excited ba ka mo mata ining kabuntag? O mayroon kag may pwede na kung kamata o mas buntag? Depende, pastor. Ano depende man? Kaya kung naay dahang panalangin ugma, excited ko mo bangog sa iyo. Pero kung ang problema ugma na ko'y mayroon nun yung maningil, yawa ko ikabayad, matuog sa ko. Kanya, kung ring ang telephone, ayaw tuwaga. I-off ang cellphone. Kay sumay kag matuog, pero di kong katuog, siguro na ako na asa ko anong sa amin na ko, Lord. Dili excited every morning. Pero kung ang grasya sa Ginoo, imong yunahon na napibang kong panalangin, they are new every morning.
Ang mga empleyado pastor kay basta Lunes magulanon. Pero ni Kabernes excited. Ano magulanon man kag Lunes? Trabaho na siya. Kaghanapod ni Kwan sa boss. Pagka-Bernes ay salamat. Malukat akong tipit kay ulit ako. Excited na mo ulit. Na mayon, di na ako mabalik sa trabaho, pero gusto ito balik na sa trabaho na po, kay Lunes na po. You know what? What's the solution to this, mga employees, mga empleyado? Expect that the morning is new in receiving God's mercies. The grace of God, sa itong ikanta ganina, naghatag na itong gahong. So in the morning, God will give us the power to face all our problems. Mana nga 2023, nung ilabay na nagsiya karon nga katao 2024, ato na isgutan nung siya atong buhaton. Look at the 2 Corinthians 4:6. Nindot kay ni siya nga bersikulo. Kanang basahon nato dungan. Ready in 3, 2, 1, basa. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. Wow! Ayaw mo kawala o paglaom sa inyong kasing-kasing. Bisan pag nangayayat na ang inyong lawas. Bisan pa o nagkaong-kaong na ang inyong lawas. Bisan pa dunay sakit, imong lawas na dugay na ayo. Bisan pa o nagkurog-kurog na imong kamot. Bisan pa o ang imong mata blurred na mutanaw, nga tagduha na ang dool nimo. Ug usay nakakaila kun imo banang-bana o imong asawa. Ingon si Pablo, do not lose heart, though our outer self is referring to our bodies is wasting away. Nakatigulang na. Unahon na rin ako. Ang lawas, gamay na. Why? Our inner self. Where is that inner self? Atong sulod. Ang dilik makita. Ang atong kalag o espiritu. Money, yung kita the inner self. And the most inner self is our spirit. Our soul has been renewed day by day. Nang ayaw ka guol, basig tiguang na ka. Bisag ikapoy ka, basig lawas, di na kaya. Pero ang imong kalag, una-una, pagbati o magbuhat, they are renewed day by day. Ang gusto sa Ginoo, magpuyog ka adlaw-adlaw. So, pasabot niya na ang agong puyog ko tagabi ni Pastor. The good illustration to this in the times of the Israelites, na naglakaw sila ni Hawa sa Egypt, dito sila sa disyerto, unya nagtukod sila dito mga tent kay ikapoy, nagpahulay sila, unya nagbagutbot kay way pagkaon, so ang Ginoo nagpadala o mana. And manna is angels' food. Ingon ang Diyos kang Moses, Moses, let the people pick up the mannas just for the day, just for their need. So Moses, ingon nga to sa mga Israelita, pamunit mo o pagkaon para lang sa inyong kaugalingon niining adlaw. Kaya ang Ginoo magpadala o pagkaon. Nag-ulan o mana kung sa gihimo sa mga ubang tao. Ingnan sila magkuha o pagkaon para lang anang adlaw. Sa lang himo. Para ugma, sunod si mana, asa na mapagkaan eh. Diba? Kining mga hunahuna sa tao bitaw nga advance tayo. Sa akong ginawali, may ko nga napakay tulog ka sa akong bugas, niya may kung sana kayo akong lumagon ini ka-Abril, no? Kung mahurot na ni January, February, March, ini ka-Abril, wala na. So, ako na lang niya. Niya, napakas Enero. Niya, napakitulog ka sa ako. Nag-uol na ka, kay tama na na March 31, wala na kay April 1.
So nagkabuon na kakaroon January 1, kay wa kay pagkaon ini ka April 1. And God said, day by day, His provision is not only on your mind to renew in a daily basis, your emotions, ma-refresh siya ini kabuntag. So kung kakaroon ini kabuntag, dyan mo na. That is how refreshing is the Word of God. Pero nga naman imong kalagot, niabot naman ako sa tuig. Ano man ang imong kalagot sa imong sigkataon, niabot naman nagpila ka tuig. Na-refresh ba ang imong heart? Your emotions of the Word of God? Wala. Nga naman ang imong unahuna, sigara ko na hunag dautan. Sigara ko na hunag negatibo nga mag-unsa na lang ko, unsa una ni nako. Dili ba maayo ang pulong sa Ginoo? Wala ba na-refresh imong mind when you read the Word of God? Na-refresh man, Pastor, kung naignaog na ko simbahan, mabalik naman po. Di ano na kasimbahan po yun? Kung ma-refresh ka kay naag ka sa simbahan, kunya, iglakaw ni mo, di, ayaw, uli. Ano na ka ani? Wala, sige, tanaw kang TV. Ano na ka, pagkanoon na ka ani, kung sa imong gusto, kaya aron nga, permi kang fresh. Doon, kaya mga tao nagtuo, when you enter into the church, you have the presence of God. And you have God with you. Pero igawas ni mo, daghan ng demonyo. And that is your thinking, stay here. Sige, mahiog na ka. Pero ikaw, malipit ka na. Tinaman ka din eh. But for us, who knows? The real, the biblical Christianity that Christ is in us, wherever we are. When we ask God, when we talk to God, God will renew our mind, will renew our emotions. When? Day by day. Maninyo ng Ginoo, ang inyohang kalagot pwede, pero ayaw paabota o salop sa adlaw. Kaya nga no, ini kaugma, ini rise sa adlaw, bago na sa ng grasya sa Ginoo. Wala inyong kalagot sa inyong banang asawa, ini kabuntag, dyan mo na. Amen ba, mga asawang bana? Amen, Pastor, usahay. Pero usahay din. Asa man ang day by day renewal? Wag man pa nibasa, pero gahon-hon na nga, kini para gini sa kong bana, kini ni besikuluha, ako yung ihatag niya, kay para gini niya. Ang para nimo, di sa kita sa kapalingon. Ang iyang makita, kini para gini niya, kini maodyod ni para niya. Ang imo, ang sa langaw, kaya sa nanin mo, balang kagunahon sa layang tao, pero ikaw, huwag kagunahon sa iyong pagkalingon mo sa. Even our children and our mother and child relationships, father and children relationship, pagdugay ta, ma-refresh sa atong kasuko, sa atong mga kabalaka, sa atong mga daotang huna-huna, ang dili maayo huna-huna. Asa man yung bersikulo 2 Corinthians 4:16? Sa Biblia, Pastor. Ano man na mo? Karon pa mapukog kabasa ko na ng Pastor, sige, ako na memorize. Okay, you memorize. 2 Corinthians 4:16. But we cannot stay there. Let's move forward. And Jeremiah continued, they are new every morning. Great is your faithfulness. Referring to the faithfulness of God. So this is now God's unwavering commitment. God's faithfulness is beyond measure. And that He always keeps His promises. When He said day by day, He will keep it. Ikaw lang maghahigo. Sa pag-ipakop na mo, di ka mo bana. Pero ang Diyos, Jesus is the fulfillment of God's promises. Look at the last verse that will strike your heart. 2 Timothy 2:13. This, the saying is trustworthy. Unsa na saying? Kanang puti. Paingon sa ubos. For if we have died with Him,
we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Verse 13. If we are faithless, He remains faithful. Kung wala kay pagtuo, dili ni pagtuo nga makaluwas ha. Kung wala ka motuo sa saad sa Dios, tumanon gihapon sa Dios ayang saad para nimo. Pero naa may sayings na kitang tanan usab apektado niini nga moingon. To see is to believe. Gitakdan ta sa mga Hudiyo. May kining mga Hudiyo, di na sila motuo kung walay signs and wonders. The Jews will only believe if they will see the things that you are talking about. Sa ato po, ingat anak na. Pero ang Ginoo, means siya, maski di ka motuo sa kung saan para nimo, ako ning himoon. Because God cannot deny Himself. He is bound to Himself to perform His promises to us. Grabe ka-faithful ang Ginoo. Dili pariha sa imong tapat, dili pariha sa imong banag asawa or anak ba, igsuon or parente, ano imong tapat, no na? So like ko no, imong tapat nigsaan, adto tahan, adto ko. Nahuman New Year, wakto mo adto. Asa ito? Pagkita, daghang rason, kuan manggod. Maski ba nag-asawa, daghang promise, maski anak o ginikanan, daghang promises. Kunya, pag mag-promise, masipyat, daghang rason. Ano, di man diretso na itong sorry, wako ka ato. Kuan manggod. We tend to justify the failures. We tend to justify and make it right of the wrong that we did. But God is God. He is God. He cannot violate His own promises because He ought to Himself. Kung pasabot na niya, migsaan ang Diyos sa iyang kaugalingon, kakining akong mga saad sa mga katawhan, akong tumanon. Wa may laing sa aral sa Diyos, kung may laing Diyos, labaw niya, siya raman. Therefore, siya misaad sa iyang kaugalingon. Iyan siya, ako mutuman sa akong saad ninyo. Bisan pa kung kamo, dili mo to. Kung sabi nagtabo sa mga Israelita, dili matinohon. Gahig ang mga Israelita. Kita karon na nasa church. Ingatan ta sa Diyos. You are blessed and highly favored by God. Tuo ka ani dili. Manay blessed, manay favored, mo gani kwarta, mo gani tithes, di gani kabayad sa ilang mga pastor. Contribute magani gani ka Christmas party. Ano asa ni kwarta anak, mo na blessed and highly favored. May pa sila dito kada ka kwarta. Sila blessed and highly favored. If your thinking is like that, you do not believe in the Word of God that you have been blessed and you are favored by God. Remember 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. God is faithful. Maski pag kita dili mabuhat sa akin. So, what to expect in 2024? As we welcome the 2024, remember that God's unchanging promises are eternal.
kung musaan ang Ginoo from eternity through eternity. Why pagkausab ang Dios gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Ngayon ang Ginoo may naman ta nga naman lagi nagbuhat man ang Ginoo bagong kasabutan. Kadto na lang tagdaang kasabutan. Di na sa maghimo bagong kasabutan kay ang di na wa nay kausaban. Wa ka kasabot kun unsa na itong old, unsa tong new. Wala nang usab ang Dios. Kaya ang old para to sa mga Hudyo. Ang new para to siya sa panahon sa kang Kristo nga kamatayon hangtod karon. Doon na may kausaban ng Diyos, wala. Gikan sa sinugdan, hangtod sa kahanturan, ang saad, ang iyang pagka-Diyos, matuman, maski ikaw, dili mo tuog niya. Ikaduha, God's mercies are refreshed year after year. Gikan sa 2023, tuklok ko na niyang refresh. Ano sa may function sa computer na refresh? ESC? F5? Tuklok ko na ng F5 karong taon. Mo 2024 na, bago na sa wala na yung virus. Diba? I-refresh niyo mo, why virus? Manang mga computer shops, kung gamit ka, dyan mo na yung virus. Pag nakay virus, inig-off ana, patay po virus. Inig-on, dyan mo yung virus. Refresh. Ingon ana ang dealing sa Ginoo. Year after year, they are new. Why? Because the refreshment of the Holy Spirit in the year is in a daily basis. Remember, day after day, they refresh sa Holy Spirit ang ilahang grasya ug kalugit nimo o. Ang atong bawnon, usa sa bawnon nato nga bersikulo is this. 2 Timothy 2:13, if we are faithless, who is, he remains faithful. God is faithful, not only in 2023, but in 2024, 25, and the rest of your lives. From eternity through eternity, the goodness of God and His faithfulness remains in a daily basis, refreshed. So be refreshed in a daily basis. Renew your mind in a daily basis. Renew your emotions in a daily basis. Renew your actions in a daily basis. And you will experience the goodness and the faithfulness of God. And you can see yourselves. Bisan dili ka matinumanon, basig panagsara ka mo simba, maski panagsara ka mo basa, ang panalangin sa Ginoo, way pagkausap. Nagpadayon siya. Adlaw, bago ang panalangin sa Diyos. Let us pray. Ginoo, salamat sa iyong pulong. Salamat o God